What is reproductive immunology? Ano nga po ba ito? Okay. From the word reproductive immunology, so ito yung sangay ng siyensya na nag-aaral doon sa interaction sa pagitan ng ating immune system at ng reproductive system natin, yung mga organs na involved sa pagbubuntis during the time na magbubuntis ang isang babae hanggat madala niya ito at maipanganak ang isang bata. Yun po ang ibig sabihin ng reproductive immunology. Okay, so Okay, ang daming interesado dito. Yes po. Yes po, go ahead. So pinag-aaralan po natin dito ang reaction ng ating katawan because ang ng immune system doon sa foreign body. Ang baby po kasi or the embryo na tinatawag natin, pag nag-implant po yan sa uterus ng isang babae or yung nagbubuntis, no, it is considered as a foreign body, no? So, why is it a foreign body? Kasi kalahati ng component ng baby is galing sa tatay at yung kalahati naman is nanggagaling sa nanay. So, kaya siya considered na foreign body. Now, ang trabaho ng immune system ng isang babae, ng isang nagbubuntis, or in general, ang trabaho ng immune system natin is i-protect tayo. It's our defense against infections, no? So, pinoprotektahan yung katawan natin. Kung anumang foreign body pumasok, they will recognize, the immune system will recognize it as a threat sa katawan natin. That's why they have to reject and to help get rid of it. So, pag nag-implant yung embryo, which is a foreign body, so may mga interaction, may ginagawa ang immune system para i-try siyang i-reject. But hindi naman lahat ng pagbubuntis will end up with miscarriage. Kasi gumagawa din ng paraan yung immune system ng babae para matanggap yung foreign body na yon. So yun ang encompassing ng pag-aaral ng reproductive immunology. Okay, Miss Annie, ang daming interesado. Doktora, thank you very much for your explanation. Ang daming interesado dito at marami rin tayong alam ng mga cases na mga hindi natutuloy yung pagbubuntis. So Miss Annie, there are so many people out there who are interested to find out more about this. Go ahead, Miss Annie, with your question. Thank you. Thank you very much, Doktora. Thank you very much, Attorney Dot. Especially yung mga bagong mother, Attorney Dot, mga bagong nanay. Ayan, ngayon ko lang nalaman. Foreign body pala yun sa umpisa na need ma-protect ng ating immune system against infection. Ayan, so, okay. Doktora, dito sa pinapaliwanag niyo a while ago, is there a way po na ma-alter itong klaseng scenario, di ba? Pwedeng, kung hindi na-protect, okay, yung nire-reject ang developing fetus ng body ng babae, I don't know kung tama itong binabanggit ko po, ano po, yung punta na ako dun sa anong modernong solusyon, especially this time, attorney, marami ng mga natutuklasan, sa bagong teknolohiya, sa makabagong teknolohiya. Ano ba yung modern solution sa ganitong klaseng problema po para maiwasan yan? Kasi Very pag good. hindi na-protect, Good di ba, question. Attorney Dot? Oh, thank you very much, Attorney. Yes. Thank you. Doc, Dr. Agkawili, So, go Ms. ahead, Annie please. and Attorney Dot, no? So maraming causes actually ng recurrent pregnancy loss. Pag sinabi natin recurrent or paulit-ulit na miscarriage, different definitions would define it as 2 or more na miscarriage, yung iba naman 3 or more. But mostly, yung kadalasang cause ng isa or random na spontaneous na miscarriage, usually ano po yan, genetic factors. So pag may abnormality sa chromosomes ng nanay sa katatay during fertilization, it can cause random or sporadic. So usually hindi po yun nauulit at nauulit. So around 5% of the miscarriage is due to genetic factors. But mayroon pa pong ibang mga dahilan, anatomic, kung di po maganda yung kung may problema sa fallopian tube, sa ovary, and sa uterus ng isang babae. Meron din po tayong mga infection causes and around 15 to 25%. Autoimmune disorders, isa din po yan sa mga dahilan ng recurrent miscarriages. But mostly 45 to 50% is unexplained. So dito po sa unexplained causes ng recurrent pregnancy losses, dito pumapasok ang aming branch, yung reproductive, yung aming
specialty na yung tinutulungan po namin yung mga obstetricians natin na matulungan po yung mga babae na suffer sa recurrent pregnancy losses para ma-address itong paulit-ulit na unexplained pregnancy losses, no? So, depende po sa mga dahilan kung ano yung cause. Marami po tayong mga pwedeng intervention. Meron pong problema sa level ng blocking antibodies ng isang babae. So, from the word blocking antibodies, no, yung mga antibodies na po, these are the good antibodies that will help cover up. So, kumbaga kung merong foreign body doon, I mean, the component ng husband doon sa fetus, no, ang role ng blocking antibodies is parang i-cover up niya yung component ng husband, parang isi-shield niya, no, para hindi siya ma-recognize ng immune system ng babae. Pero may mga babae po na walang kapasidad na mag-produce ng mga blocking antibodies, kaya nagkakaroon sila ng rejection, ng abortion, usually during the first trimester ng pagbubuntis. Meron din pong iba may problema sa natural killer cells. From the word natural killer cells, these are the natural defense ng katawan natin para mga sundalo. So, pag may foreign body pumasok, talagang aatake po sila, gagawa sila ng mga chemicals para i-reject din yung baby na pwedeng mapatay po yung baby. So kung masyadong mataas itong natural killer cells, although hindi po sila masama, kaya lang pag sobrang taas po nila, no, they will try also to cause the rejection ng baby. So again, this is another problem, immune problem causing recurrent pregnancy losses. Meron din po mga problema, yung clotting tendency ng isang nagbubuntis, no? Meron tayong mga tinatawag na inherited na thrombophilia or yung tendency na mag-produce ng blood clots. Or we have also what we call the antiphospholipid antibody syndrome, which is commonly known nowadays, no? So sikat na sikat si antiphospholipid antibody syndrome. Ito yung isang condition kung saan mayroong tendency na mataas ng chance na magkaroon ng mga blood clotting ng isang nagbubuntis. So if there's a risk for blood clotting, so if we interrupt the blood supply to the baby, of course, yun po ang nagiging result. So, pwede nagkakaroon ng abortion early on, or in the second or third trimester, nagkakaroon ng mga preeclampsia, or minsan po nakakarinig kayo na kahit 7 months or 8 months na, no, or manganganak na lang, namamatay pa rin po yung baby because sudden na lang nawala ng heartbeat yung baby. So, ang mga problema po na-identify namin doon is nakikita po namin yun sa mga pasyenteng merong antiphospholipid antibody syndromes. Now, meron pa rin pong isang cause din ng recurrent, no, immune-mediated na cause ng recurrent pregnancy loss. If you have other autoimmune disorders, if you have autoimmune thyroiditis, if you have mga systemic na lupus erythematosus or yung SLE na tinatawag, or any other autoimmune disorders, it can actually affect yung fertility ng isang babae or yung maintenance ng pregnancy, which can also cause recurrent pregnancy losses. So lahat naman po ito, meron po tayong mga available na diagnostic tests and of course mga treatment forms para sa mga iba't ibang problema na ito na nabanggit ko po.